His Beautiful Punishment by Ash Khan, Chapter 2. Humantong sa klinik ng koresyonal si Aya. Nag-hyperventilate siya at muntik nang hinimatay. Nakaupo lang siya sa kama, yakap si Aki na nasa kanyang kandungan. Habang sina Javier at Rowena ay nakaupo sa magkakahiwalay na sofa malapit sa may pintuan. Nakatingin sa kanya ang lalaki. Hindi niya matukoy kung nag-aalala o nagtataka. Ito ang nagdala sa kanya rito sa klinik kanina. Pero kung magtatagal ito rito, baka tuluyan nang magpugtong ang hininga niya. Walang epekto sa kanya ang itinurok na pampakalma. Ayaw pa rin siyang lubayan ng nerbiyos at takot na baka mahalata nito ang pagkakahawig ng bata sa mukha nito. 30 minutes na mula nang mag-umpisa ang appreciation program nila. Pumayag ang warden na hindi na siya dumaloy at magpahinga na lang muna roon sa klinik. "Mama, are you okay?" Masuyong tanong ni Aki na nakatingala sa kanya. Tumango siya at pilit na ngumiti. "Oo naman, okay lang ako. I asked Papa God to heal you." "Thank you, Aki." Hinigpitan niya ang yakap dito nang mapansing tumayo si Javier at naglakad papalapit sa kanila. Sumunod sa kanya si Rowena. "Mir!" "Her name is Mama Aya. She is not Mir." Kinontra ito ng bata. "Right, my apology, baby girl." "I'm not a baby girl. I'm a boy." "Aki!" Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng anak pero huli na. Dinig na dinig iyon ni Javier. Based sa pagkakalukot ng mga kilay nito at pagdilim ng mukha nito, gumalaw ang mga panga nito at pilit binawi ang paningin mula sa bata. "Akin na muna iyang bata." Kinuha ni Rowena sa kanya si Aki at dinala sa labas. Pakiramdam niya ay sasabog ang ulo niya nang maiwan doon mag-isa kasama ang halimaw sa kanyang nakaraan. Halima na nag-iwan sa kanya ng isang magandang regalo pagkatapos ng masalimuot na gabi na hatid sa kanya sa likod ng mga rehas. Hindi siya galit kay Javier. Kung tutuusin, ay wala naman itong kasalanan sa kanya. Siya ang nagkasala rito, kaya makatiwiran lang ang takot na nararamdaman niya. Kung pwede lang maging invisible para makatakas siya sa binata. Tumikhim ito na nagpapiksi sa kanya na pagkaupo. "I'm not used to your other name, so I'll call you the way that's comfortable for me." Hindi siya kumibo at hinulog sa sahig ang mga mata. "Mir, ano pa ang kailangan kong gawin? Humingi na ako ng tawad sa iyo noon. Ibinaba ang hatol para sa akin. Aminado naman akong nagkasala at pinagsisihan ko na iyon. Pinagbayaran ko na. Kulang pa ba ang 7 taon? Patahimikin mo na ako." Hysterikal niyang pahayag. "Shit, calm down. Ano bang iyang pinagsasabi mo?" Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. "Don't touch me!" Nalingkid siya lumayo sa lalaki. Ang paghawak nito sa kanya ay nagpapalala sa bangungot na sinapit niya sa mga kamay nito. "Alright, no more touching you. Calm down. I mean no harm, believe me." Itinago nito sa loob ng bulsa ng pantalon ang mga kamay nito. His passive stance hinted her that he is not going to cause any more trouble for her. Pero ayaw pa rin kumalma ng utak niya. "Kung tungkol yun sa anak ko, hindi kita masasagot." Angil niya. He gave her a sarcastic smile, almost losing his patience. "What is with you, Agalar? Kumusta ka? Parang akong kampo ng dilim na kinatakutan mo. Perhaps talking to you is just useless." Naiiling na tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. "But I came as the representative of Hive Entertainment.
They're offering you a contract in case you are interested to go back into acting. May naka-line up ng project para sa iyo ang network. Give us a ring or you can visit us anytime. Hindi ako interesado at kung babalik man ako sa showbiz, sa Saturn lang ako at Silver Record pupunta. Still, Reva Andromeda until now, hindi ka pa rin naka-move on? Ano bang pakialam mo? Sikmat niyang kulang na lang ay ipagtulakan na ito paalis. Kapag ginawa niya iyon, masyado ng halatang may itinatago siya. Ayaw niyang malaman ng lalaki. You wasted a lifetime for that man and serve your price. Wake up! Sermon nitong biniran ng alis. Mahigpit niyang kinuyom ang mga kamao at pilit na nirendahan ang mga luha. Naupo siya muli sa kama at binalikan ang pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Humahangos na pumasok ng ladies' room si Aya at nag-retouch ng lipstick at blush on. Sinuklay niya sa darili ang mahaba at kulutong buhok na kulay karamel. Paglabas ay dinaanan niya sa tagapagbantay ang dalang mga aklat. Thank you. Inabutan niya ito ng tip. Bit-bit ang mga libro at ang kanyang bag, halos takbuhin na niya ang hagdanan. Panay ang pasintabi sa ibang estudyante para bigyan siya ng daan dahil nagmamadali siya. Baka hindi na siya abutan ng paglabas ng klase mula sa art department. Tinignan niya ang oras sa suot na relo. 5 minutes na ang lumipas mula nang matapos ang klase. Kandahaba ang leeg niya sa pagtanaw mula sa nang lumitaw sa pasilyo ang agos ng mga estudyante. Nakatayo siya sa pribadong eksena kung saan lagi niyang inaabangan ang lalaking lihim na tinatangi ng kanyang puso. Kahit masulyapan man lang siya nito ay masaya na siya at makatutulog na siya ng payapa sa gabi. Natanaw niya ang pamilyar na bulto, naglakad mag-isa. Ninyakap niya ang mga aklat at bumuntong hininga. Kinagat niya ang ibabang labi nang gumawi sa kanya ang paningin ng lalaki. Sadnit na lang siya nitong tiningnan. Ilang sindin lamang pero huminto sa pag-inog ang mundo. Ang gwapo niya talaga, impit niyang tili. He is Reva Andromeda, a campus super magnet. He is taking a master's degree in business art and administration. Nang matantiya na sapat na ang distansya nito para hindi siya mapansin, sinundan niya ito hanggang sa parking area kung saan naroon ang sasakyan nito. Ngumuso siya nang humarang sa paningin niya ang isa pang lalaking namumulaklak ng mga estudyanteng babaeng nakabuntot at nakapulupot dito. Patawid sa kabila ang grupo nito. Sa lahat ng sulok na pamantasan ay matunog ang pangalan ng lalaki ito, Javier Kendrick Sepulveda ng College of Architecture. Top of his class, labeled as a liberty of sex appeal. Nanghihinayang napilit niyang hinabol ng tingin ang umaalis na sasakyan ni Reva. Mabilis na naglaho iyon sa kanyang paningin. Inis na binato niya ang tanaw ang grupo ni Javier. Nagtatawanan ang mga kasama nito. Nagbiro yata ang lalaki. Panira ng trip. In a span of her college day until she graduated, she had numerous suitors. She cannot begin to count. Part-time model siya ng university kaya kilala rin siya kahit papaano. Pero hindi niya mabigyan ng pansin ang ibang mga lalaki sa paligid niya dahil nagbubulagan siya sa paghanga at pagmamahal niya kay Reva. Simpleng ngiti ng lalaki na minsan lang itong maipasilip ay langit na para sa kanya.
Miles, hindi ba masyadong revealing itong suot ko? Tanong niya sa kapatid. Suot niya ng gabing iyon ang isang itim na bodycon dress, laced and embedded with crystal. Kalahati ng mga hita niya ay lantad, pati ang mga pisngi ng kanyang dibdib. Get used to wearing this kind of attire. Hindi ba plano mong sumabak sa pag-aartista? Tumango siya. Nalaman niyang nagtayo ng dalawang giant network si Reva, ang Saturn at Silver Record. Ginawa iyon ng lalaki para ibangon ang sumadsad na career ni Jenny May Amores. High-profile kayad nito ang babaeng iyon at nakatakdang sanang ikasal sa kapatid nitong si Vindis Andromeda. Pero hindi natuloy ang kasal dahil matras ang groom. Remember you promised, Miles? Ipapakilala mo ako kay Riva ngayong gabi? Paalala niya. Direktor ang kapatid niya at ilan sa mga project ni Jenny May hawak nito. Gusto niyang pumasok sa cast para lagi niyang makikita si Reva. Kung nasaan si Jenny May, tiyak na roon din ang lalaki. Ngayon ay dadalo siya ng launching ng bagong movie nito. Star-studded ang launch ng 5-star hotel. Patalbugan ng suot na evening gown ang mga artistang dumalo sa party. Nagsimula na ang kasiyahan at kwentuhan nang pumanhik sila. Naroon na rin ang main cast, Jenny May Amores in her stunning red gown, showing her bare shoulders. Kausap nito ang ilang media personalities habang sa likuran nito ay matikas na nakatayo si Reva Andromeda. May mga artistang bumati sa kanilang dalawa ni Miles. Napilitan siyang makipagkumustahan at beso-beso. Ilan lang ang nakakaalam na magkapatid sila ni Miles sa ina at kadalasan alam ng mga tao ay malapit lang silang magkaibigan. Ayaw naman niyang ipaglandakan ang sarili. Para siyang robot na naglalakad sa tabi ng kaniyang kapatid habang tinutungo nila ang kinaroroonan nina Jenny May at Reva. Nag-alisan na ang mga taga-media kaya malaya silang napagtuunan ng pansin ni Jenny May na ngumiti ng matamis sa kanila. Direct Miles! Tumayo ito at hinagkan sa pisngi ang kapatid niya. Si Reva ay bahayang tumangula ang ibinigay sa kanila pero ang lakas ng dating sa kanya. Parang siyang hinahatak papunta sa kalawakan. This is Myra Aguilar. Ipinakilala siya ng kapatid gamit ang pangalang naisip nilang gawing screen name niya kapag nasa showbiz na siya. Kailangan na raw kasi niyang masanay sa pangalang iyon kaya dadalasan na niya ang paggamit. Hi Mir, Anne-Marie Valentino. Naglahad ng kamay ang babae habang siya ay saglit na natulala. Sinabi nito ang tunay nitong pangalan? Dapat niya bang sabihin din niya ang totoo niyang pangalan? Pero nakatingin sa kanya si Miles at umiling ito. Tinanggap niya ang malambot na palad ni Anne-Marie at nagpalitan sila ng halik sa pisngi. This is Reva, my bodyguard. Binalingan nito ang lalaking nakatayo sa likod nitong mistulang matibay na pader na sandalan nito. Hay! Piyok ang boses niya at gusto niyang kutusan ang sarili. Good evening, enjoy the party. Ang malaki pero paos nitong boses na may halong gaspang ay swabe kong pakinggan. Mas swabe pa kaysa sa musikang tinugtog doon. Nagpatuloy sa main course ang party at wala siyang ginawa kundi lihim na pagmasdan lang si Reva na wala namang ibang tinitingnan kundi si Anne-Marie. Nakasunod lagi ang mga mata nito sa babae. Noong gabing iyon, isang katotohanan ang natuklasan niya. Umiibig si Reva kay Anne-Marie. Pero tulad niya, ang pag-ibig na iyon ay hindi nabibigyan ng tugon. At nasasaktan siya para sa binata. Higit siyang nasasaktan para sa puso nito kaysa sa sarili niyang hindi nito mapansin.
dahil ang mundo nito ay walang ibang laman kundi si Anne Marie Valentino.